the moment itong una nating update, usaping Mayon muna tayo. Okay, ang pagsabog umano ng balkong Mayon ay posibleng mas maaga pa kaysa sa inaasahan ayon sa PHIVOLCS. Ito nga yung sinasabi na sooner than predicted. Okay, so tiyak na sasabog umano ang Bulkang Mayon. So yun yung medyo nakakatakot na update. Pero ang sinasabi nga ng PHIVOLCS dito, ang tanong na lang kung kailan at ito ay malapit na. Pero syempre, wala naman talaga specific na date kung kailan natin malaman yan. Pero sinabi nga, sooner than predicted. Sabi ng PHIVOLCS. Ang latest update kasi dito sa Bulkang Mayon na tumataas ng magma, ang pace daw nito ay 1 meter per hour at nagresulta ng pagbabago ng volcanic pressure. Ayon pa sa mga geodetic scientists na ang sukat at paggalaw ng daloy ng magma ay mas i-compare natin no 1983 Mayon eruption na kung babalikan natin kasi isa ngayon mag-research tayo mga boss, makikita natin na kakaiba rin kasing galaw ng Mayon volcano that time. Patuloy rin naman ang pasok pa rin. So back to normal pa rin naman yung education sector doon sa Albay, sabi ni Governor Salceda. Pero 90% lamang yung attendance kasi syempre yung mga magulang natatakot din. At para rin syempre ma-assure yung mga families natin dyan sa Albay, inatasan lahat ng mga sundalo na yung mga bahay ng mga pamilya na nasa 6-kilometer permanent danger zone na lumikas na yes, lumikas muna at binabantayan din yung mga bahay nila if ever may mga magnanakaw or what. Actually, Jules, sasabihin ko lang kasi yung mga iba daw doon, in-explain ng governor ng Albay kung bakit daw ayaw umalis ng mga tao. Siyempre, pinaghirapan nila yung mga bahay nila, yung mga kagamitan nila. So, mahirap daw para doon sa mga tao na iwanan ito. So, this is actually more of security and safety na rin nila. Kung kaya't sana lumikas muna sila, lalo na naibalita ng PHIVOLCS na posible palang sumabog itong Bulkang Mayon. Alam niyo, bukod pa dyan, nagpatupad na rin dyan, ilang buwan na yung nakalipas, yung under na siya ng state of calamity at ang binabantayan na maigi dyan ng Department of Trade and Industry, yung mga bilihin, kailangan hindi nagtataas. Dapat merong limit lamang para hindi na aabuso ng mga negosyante. Kasi itong mga taong ito ngayon, medyo nawala ng trabaho, medyo nakastock sila sa evacuation center, so mahirap ang buhay. Ito naman para sa aking teka moment, Audrey, Carla at Jules. Kung maalala nyo, naibalita na rin natin dito yung 4-day work week para sa mga government employees or mga different department agencies. Kung saan ito po ay nais pong ipatupad dito sa Quezon City. Isa pong Quezon City Councilor has filed a resolution urging Mayor Herbert Bautista to adopt the scheme in which local government employees would go to work only Tuesdays to Fridays or Mondays to Thursdays. So, para magiging 4 na lang because this is actually to, ito nga para ma-ease yung traffic congestion, isa sa mga problema kasi natin yan. So, para makabawas, ito na rin ay pagpopromote ng work-life balance among its employees, boosting their engagement, morale, and productivity. Sinasabi rin dito na ito raw ay pagpopromote ng healthy lifestyle at stress-free life para sa mga employees kasi magkakaroon sila ng mas maraming panahon at bonding at quality time with their families kung magiging 4-day na lang yung 4 na araw na lang ang kanilang pasok. Pero may ibang ayaw kasi nga para sa kanila, mahirap naman daw kasi ang gagawin dito, kukumplituhin pa rin nila which mangyayari is 8 a.m. to 7 p.m. ng kanilang pasok. Yung iba naman, mahihirapan daw silang umuwi dahil masyado ng late. Pero syempre, ito pa rin po ay pinag-aaralan pero dito sa Quezon City, nais po itong ipatupad at isa pong resolution ng ipinasa according to District 5 Councilor Alan Butch Francisco na kaya daw nila i-meet yung requirements ng CSC kasi nga may mga certain requirements na kailangan para maipatupad po itong 4-day work week. Pero alam mo, Dayan, gaya nga nung sinabi niya, may regulations ang Civil Service Commission tungkol dyan na kapag gusto nyong gamitin yung 4-day work week, kailangan mo nang pumasa kayo sa mga may mga requirements. Actually, this is voluntary basis. Depende dun sa ahensya kung gusto nila. So, majority yan, magbobotohan sila kung anong gusto nila. Pero alam mo, Dayan, ito pinag-aralan to sa Amerika. Ito effective sa ibang states sa Amerika. So, tingnan natin, dapat nagpapatuloy naman yung mga pagbabagong ganyan. Actually, Audrey, na-try na raw dito yan sa Philippines before. Hindi ko lang sigurado kung ikaw yung kasama ko, nakapanayam natin. Oo, pero binalik lang nila ulit sa dati. So, yan, alamin natin yung iba pang updates kung maipapagpatupad nga po ito dito yan sa Quezon City. Okay. So, siguro next topic is kahapon po, simula po ng bar exam. Nagdina po sa USC o sa University of Santo Tomas, saan po merong 6,344
bar examiners. At all Sundays of October po, magkakaroon po ng bar exam dyan sa may UST. Ito nakakatuwa lang dahil kahapon po, meron pong nag-exam na 88-year-old. Nako, siya po yung pinakamatandang bar exam taker. At sabi niya, siya po mismo yung nag-aral at kumbaga nag-review para sa sarili niya. Hindi daw siya, kumbaga, nag-enroll sa isang, alam mo yung eskwelahan para siya ay, makatake nitong exam, kundi self-review daw. Di ba nakakatuwa? Galing inspiring sa mga gusto pong mag-aral. 89 years old? 88 years old. 88 years old. Pero alam niyo ba, taon-taon, every year, kapag nagkakaroon ng bar examination, ang inaabangan ko dito kung talaga bang masisira na yung record dito sa Pilipinas. Kasi 1973 pa rin yung highest na nakakuha ng score. Ito si Jose Quintos, ang nakuha niyang grade ay 96.33. Wow. Until now, hindi pa rin nasisira yan. Well, lalo na nag-iba kasing format na exam ngayon. 80% na essay, Tama. tas 20% na MCQ o multiple choice questions. Yes, Audrey. Okay. So, sana nga, pag ikaw nag-law, ma-break mo yung record na yan. Kami po At si magbabantay. JC Tejano. Okay, usapin pa rin natin usapin pa rin sa may mga eskwelahan at universities ang FEU nagwagi laban sa NU Bulldogs sa finals ng UAAP nung nakaraang Sabado kung saan ang final score ay 75-70. So 1-0 na, game 2 ay sa darating na Wednesday.